meron pokiakong different room. Until the end of time, 지금 난 간절히 원해. Pag-aralan natin ang mutually exclusive events at exhaustive events. Upang maipakita ang dalawang konseptong ito, gagamitin ko ang sample space ng pag-roll ng dalawang anim na panig ng dice. Tandaan na ang sample space ay naglalaman ng buong set ng lahat ng posibleng kinalabasan. Ito ay sample space para sa pag-roll ng dalawang anim na panig na dice at makikita natin na may kabuuang 36 na magkakaibang kinalabasan. Ano nga ba ang mutually exclusive event? Ang mutually exclusive event ay may mga event na walang kahit isang magkaparehong kinalabasan. Kaya kung gagawa tayo ng Venn diagram, hindi mag-overlap ang events A and B. Ang dalawang event ay tinatawag na disjoint or mutually exclusive. Kung ang lamang ng probability ay maaari ang events A at B nang sabay ay katumbas ng 0. Sa madaling salita, hindi maaaring mag-overlap ang events A and B. Gamitin natin ang ating sample space para sa ipaliwanag na ito. Sabihin natin mayroon tayong dalawang event, A at B. Ang event A ay ang probability na makakakuha ng kahit isang 5 at ang event B ay probability na ng kabuuan o sum ay mas mababa sa 4. Maaari mong i-pause ang video kung nais mong subukan ang mga tanong na ito ng mag-isa. Para makuha ang event A, ang probability ng event A ay katumbas ng 18 sa 36. Gayon din, may 18 na kinalabasan kung saan ang kabuuan ay odd. Kaya ang probability ng event B ay katumbas din ng 18 sa 36. Kapag tinignan natin ang sample space, makikita natin na hindi nag-overlaps ang event A and B. Kaya ang probability na mangyayari ang event A at B ay nagsabay ay katumbas ng 0. Ito ay mathematical na nagpapatunay na ang mga event na ito ay mutually exclusive dahil hindi sila kailanman mangyayari ng magkasabay. Kung gagamitin natin ang formula para sa union event, makikita natin na ang probability na mangyari ang A o B ay katumbas ng 18 sa 36 plus 18 sa 36 minus 0 na magbibigay ng sagot na 36 sa 36 na katumbas ng 1. Bilang resulta, ito ay mathematical na nagpapatunay na ang mga event na ito ay exclusive event. Kaya mula sa problemang ito, makikita natin ang event A at B ay parehong mutually exclusive event at exhaustive event ng sabay. Kapag dealing ka sa exclusive event, ang union ng events A at B, sa madaling salita, ang probability ng A o B ay palaging katumbas ng 1. Ito ay dahil isinisaalang-alang ang bawat posibleng kinalabasan ng sample space. Kaya anuman ang maging resulta, makakakuha ka ng nais na kinalabasan ng 100% ng oras na katumbas ng 1. Sa nakaraang video, natutunan natin ang probability na mangyayari na ang events A or B ay katumbas ng probability ng events A plus ang probability ng event B minus ng probability ng mangyayari ang events A at B ng sabay. Kung ang events A at B ay tunay na exhaustive event,
Kung gayon, kapag ginamit natin ang formula na ito, dapat tayo makakakuha ng value na 1. Gamitin natin ang naunang halimbawa para subukan ito. Alam natin na ang probability ng event A ay 11 sa 36 at ang probability ng event B ay 33 sa 36. Para makuha ang probability na mangyari ang events A at B ng sabay, kailangan lang natin tignan ang sample space at alamin kung saan nag-overlap ang mga event na ito. Makikita natin na nag-overlap ang mga event na ito ng 8 beses. Dahil dito, ang probability na mangyari ang events A at B ng sabay ay katumbas ng 8 sa 36. Ngayon, ipasok natin ang mga mahalagang ito sa formula. Kaya ang probability na mangyari ang events A o B ay katumbas ng 11 sa 36 plus 33 sa 36 minus 8 sa 36. Ito ay katumbas ng 36 sa 36, nakatumbas ng 1. Dahil nakakuha tayo ng sagot na 1, ito ay mathematical na nagpapatunay na ang events A ay B ay exclusive event. Exhaustive event. Mahalagang banggitin na ang exhaustive event ay maaaring mag-overlap tulad ng nakita natin sa unang halimbawa. Ngunit hindi ito ay palaging ganon. Kapag ang exhaustive event ay hindi nag-overlap, masasabi natin na ang mga event na ito ay parehong mutually exclusive at exhaustive event na nang sabay. Tignan natin ang isang halimbawa kung saan ito ang nangyari. Ang event